Seat height check ng 411. Ito pala yung feeling na may angkas sa ano. Ayan, kasya naman siya. So yan yung ilaw niya sa gabi. So yun, what's up? Ngayon, nandito tayo ngayon sa Baywalk para i-share ko sa inyo yung mga nagustuhan ko. Hindi ko nagustuhan sa Honda Navi 2025. Bali ngayon lang pala na-release sa atin to. 2016 model pa pala tong motor na to. Pero ngayon lang nilabas dito sa Philippines. Nasabi ko dito sa bike na to is budget friendly talaga siya, tsaka beginner friendly siya. Tapos bagay na bagay ito sa mga rider or tao na naghahanap ng pang daily nila, pang negosyo, or unit na gustong pag-aralan, or gusto lang muna nilang matuto magmotor. So perfect to sa kanila. Yung, dito na tayo. So yung una ko nagustuhan sa kanya is ito. Pakita ko sa inyo. Itong yan, carb type na kasi siya. Yan, kita nyo ba? Yan. So meaning, wala siyang ECU. Mas madali siyang kalikutin pag nasira. Then sunod is ito. Yan, kita nyo yan? Ito, may kickstart na rin siya. So pag na-discarga yung battery nyo, na low bat, pwede nyo gamitin to para mapaandar. Kasi mostly ngayong 2025, parang konti na lang din yung mga motor na may kickstart eh. More on battery operated na talaga. Tapos, ano pa ba? Sunod is ito, may DRL siya eh. Kaya center stand ko muna para maganda. So, yan siya. Start ko. Yan siya. So, yan. DRL na siya. Kita ba? Yata kita eh. So, yan. Additional safety siya kasi as aware yung ibang motorista na naka-under ka or naka-on yung makina mo. So, yun. Plus 1 sa akin yun. Tapos, sunod is eto. Ginagawa ko siyang passing light eh. Pero hindi nyo siya makikita ngayon. So ito yung since naka-open na yung ilaw ng motor ninyo, pwede mo siyang gawing passing light through ito. Wag mo lang siya pindutin na maigi para hindi mag-lock. Yan kasi naka-high yan eh. So ito naka-low. So pag gusto mo mag-passing, light lang na pindot. Next is ito, may handbrake siya. So ito yung handbrake niya. So para pag incline, pag ipapark nyo siya inclined, hindi siya atras. So additional na rin siya. Tsaka combi brake na rin tong Honda Navi natin. Tapos isang gusto ko rin dito is itong additional features niya. Pero ang hassle lang nito kasi kailangan mo yumuko pag ilalak mo yung manibela niya. Which is ito. Yan, kita nyo ba? Yan, lalak mo. Pag lalak mo, yun mo lang. Yan. So, anti-theft yan. Ayan, palak na yan. Ayan, hindi mo na magalaw. Ayan, tapos yung height yan. Tatry natin kay Tony mamaya. Seat height check ng 411. Ano height mo? Ano height mo, idol? 5'1". 5'1". Yan, 5'1". Pero madayan, naka ano eh. Sige, i-alisin mo yung side stand. So yan siya. Eh, mabigat siya? Hindi mabigat. Okay. Paano ibaba? Yun, isipain mo ulit yung ano. Hindi ko po sipa. Alright. Eh. Okay, bye. Bye. Thank you. Saan tayo magkaan? So ito naman, ngayon naman, share ko naman sa inyo yung mga hindi ko nagustuhan. So unang-una, ito, yung ilaw. Kasi hindi pa siya LED. Ayan, kita ba? Ayan, o. Halogen pa. Bulb type. Bulb type pa sila. Ayan, paanda rin ko ulit para mag-on. Ayan, o. Ito pang signal lights. Ayan.
din. Bulb siya. Tapos, saka ano, sa totoo, medyo nakukulangan ako sa storage niya eh. Pakita ko yung ano. Pakita ko yung storage niya. So, ito siya. Ayan, medyo makalat. Dito yung gloves ko. Yung lagayan ng Osmo Pocket ko. Ayan, kasya naman siya. Pero nakukulangan ako kasi wala siyang gulay board eh. Kasi ito nga, naka-step nut siya. Tapos, ayan. Paano ba natin anuhin to? Alisin ko ah. Alisin ko yung laman. Ano to? Pata na ayos. Ano to? Para saan to guys? Parang organizer sa loob ba? Ewan ko. Basta yan, meron dyan. So may tools. Kaya mo na lalagay yan. Tapos yung ayoko pa dito is hindi siya, sabi ng ibang vloggers hindi daw waterproof tong storage na to eh. Lumulusot daw yung tubig lalo kung malakas yung ulan kasi kung titingnan nyo maigi parang foam lang eh yung ito, kaya maganda siguro lagyan ng rubber or lagyan pa ng sealant. Kita nyo ba? Yan siya. Yun. Tapos, ano pa pang hindi ko masyado nagustuhan dito? Yun, walang charging port. So, pag maglo-long ride ka, medyo hassle yun. Kailangan mo papalagyan. Ayan, dito. Lagyan mo siguro somewhere dyan. Dito. Pwede. Pwede kaya dyan. Basta. Tapos, siguro pag maglalabas sila ulit ng bago, maganda kung i-improve nila yung ilaw, gawin nilang LED. Tapos disc brake. Yan yung mga yan. Tapos isang kinaganda rin siguro gawin nilang keyless kasi medyo hassle nga talaga siya kasi ang daming susian. Yung gas, yung itong lock, steering wheel lock or handlebar lock. So itong seat cover, itong seat lock, tapos itong storage lock. Kaya yun, maganda kung gawin nilang keyless. Pero most likely, syempre, kung ilalagay man nila yun, sigurado tataas din yung value niya. Pero yun nga, itong motor na to is sobrang budget friendly niya, tsaka beginner friendly siya sa tingin ko. Kaya yun, kung may time kayo or pag may extra kayo, ganda kung bumili na rin kayo. Pero iwas na kayo dun sa mga ibang seller na tubong lugaw. Antayin nyo, kung kaya nyo naman antayin nyo na lang maglabas ng madami si Honda kaysa patusin yung resell. So yan, ito siya. Thank you for watching. Sana wala kayong natutunan. Ito pala yung feeling na may angkas sa sa Honda Navi. Nakakilig bala. So yan yung ilaw niya sa gabi. Hindi naman siya mahina. Hindi rin naman malakas. Sakto lang. Ayan. So yan, bali maglalagay ako ng mga maikling clips. Ang ilaw niya, ganyan. Yung sinasabi kong passing light. Ayan, so yan yung ilaw. Ito yung passing light na sinasabi ko. Kita nyo? Diba? So yun, salamat sa pagsama ulit. Akala ko kanina yung outro ko eh. Ito na pala yun. Bye!